I don't normally vouch for certain politicians. If there's anyone that I believe who deserves to run for that position in case mapatupad yun, si Vico Soto po yun. If ever na magwa one-on-one sila ni VP Sara Duterte, sino ang maaari makakuha ng boto mo? More on Vico kasi I heard good things about Vico eh. Ako na hindi taga Pasig, alam ko na naging maganda ang Pasig, no? And naging okay ang Pasig because of his leadership. Kung sakaling magwa one-on-one sila ni VP Sara Duterte, sino po ang pwede nyo iboto? VP Sara Duterte versus Vico Soto? Well, obviously, it's Vico. Vico Soto? Yeah. Why po? Obviously, he's being a good example. He's being a good citizen. Kasi hindi siya corrupt, first of all. And obviously, napaka-transparent niya sa lahat ng ginagawa niya. Good evening po. Good evening po. Ma'am, ask ko lang po kasi may isa po tayong congressman, si Congressman Paulo Ortega ng First District ng La Union. Nais niya pong ipanukala ang batas na kung saan ibababa po yung minimum age requirement para sa mga pwedeng tumakbong senators, VP, and president. Sa senators po kasi currently ay nasa 35 years old and above po ang minimum age po yun yung 35. And sa president naman is 40 and above. So balak niya po itong pababain ng 5 years younger. So magiging 35 na para sa VP and president, 30 na po para sa senators. Sa palagay niyo po ba, maganda itong idea ni Kong Paulo Ortega or parang hindi maganda kasi magiging mga mas bata ang mga mamumuno? Personally, naniniwala naman ako na it's a good choice na ibaba yung minimum age requirement for people who intend to run for president. Mainly po dahil I feel like people of that age range, yung sa minimum age requirement, do deserve a chance to lead the country. Kasi I feel like with the age gap, I feel like it's also a generational gap po eh. I feel like with that age range, they have more empathy in terms of deciding kung anong mga batas ang i-implement and anong mga panukala ang gusto nilang ipatupad by then. And I feel like with people like Vico Soto, I feel like they are deserving and very qualified to run for that position. And I don't normally vouch for certain politicians, pero one thing na masasabi ko, I feel like if there's anyone that I believe who deserves to run for that position in case mapatupad yun, si Vico Soto po yun. So meaning ma'am, if ever na magwa one-on-one po si Mayor Vico Soto, kung mapapanukala po yung batas na yun, si VP Sara Duterte, you will vote for Mayor Vico Soto? Yes po. And the reason is? The reason is the way that Pasig is, since I do have friends who reside in that city, masasabi ko it's very well maintained, and Mayor Vico Soto is very transparent in terms of yung platforms niya and the changes na in-implement niya doon and where the people's taxes are going, and that is very crucial rin, especially if you are a politician. Sir, good evening po. Hello po, good evening. Sir, ask ko lang po kayo about something na may kinalaman po sa mga kabataan. May isang congressman po tayo kasi ngayon, si Congressman Paulo Ortega. Gusto niyang ibaba yung edad ng pwedeng tumakbong presidente ng Pilipinas sa senador. Yung senador po kasi natin ngayon, ang minimum age is 35 years old. Tapos ang president naman and vice is 40. Nais niyang ibaba yan ng 5 years old younger. 5 years younger. So from 35 ang senador, pwede ng 30. Yung VP naman and president from 40, magiging 35. So part pa rin ng actually youth pa rin yan na may tuturing, di ba? So kayo po ba sa tingin nyo, maganda po ba itong ipapanukalang batas na ito kung sakasakali or parang hindi siya maganda? Personally, as long as capable naman yung tao na yun to lead the country, for me, yung age doesn't matter naman. As long as capable siya. And of course, ginagawa niya yun not because of sariling gain niya, but to serve the people talaga. So if regardless kung kailangan ibaba or i-retain yung age na meron ng pwedeng tumakbo, it doesn't matter naman sa akin. I mean, personally. More on capability ka, sir? Capability. So for example,
kahit pa 28 years old siya or kasi first time 28 for a president masyadong bata kasi parang nasanay ang lahat na ang mga president is matatanda ng mga 40 and above, no? So if for example kung 28, no, kung kaya naman niya mag-lead talaga and yung purpose niya of running, no, for presidency is to serve the people, I think okay siya. Sir, isang question na lang po. Since kasi ito nga gusto ipanukala yung batas na yan. If ever, pwede makatakbo si Mayor Vico Soto by 2028 kasi 39 pa lang siya by 2028. So, one year shorter, di ba? One year less. If ever po na tumakbo si Mayor Vico Soto dahil alimbawa, naging ano na nga siya, qualified na siya. If ever na magwa one-on-one sila ni VP Sara Duterte, sino ang maaari makakuha ng boto mo? More on Vico kasi I heard good things about Vico eh. So, although hindi ako tiga-Pasig, pero syempre, no, as much as possible, I try to be updated, no. So, if iboboto ko is kay Vico. Kasi, yun nga, I think, ayun nga, no, I'm more on the capability, no, nung isang tao. And Vico naman, no, nakita na, no, or kumbaga parang ako na hindi taga-Pasig, alam ko na naging maganda ang Pasig, no, and naging okay ang Pasig because of his leadership, no, kasi nga the way na narinig ko yung mga story ngayon is for people talaga si Vico. Good evening po sa inyo. Ma'am, tanong ko lang po kasi si Congressman Paulo Ortega, isa sa mga batang congressman ngayon sa Congress, nais niya po magpanukala ng batas na ibaba po yung edad ng posibleng tumakbong senador and vice president and president. Sa palagay niyo po ba, maganda po yung panukalang batas na ito, if ever? It depends actually. If ever, lalo na if capable naman yung isang tao. Kasi higher age, older age, doesn't mean naman na you know enough. Kung sa kabataan, example, si Mayor Vico Soto. Example, he's being an example sa kabataan ngayon. So despite the age, it's fine. As long as you know what you're doing and you're capable of doing it and you're responsible, it's fine, I guess. Ayun, second, if ever na maano itong batas na to, mapanukala ito, Mayor Vico Soto will be able to run kung gusto niya. Siyempre depende kung gusto niya. Kung sakasakaling mag-one-on-one sila ni VP Sara Duterte, sino po pwede nyo iboto? VP Sara Duterte versus Vico Soto? Well, obviously, it's Vico. Vico Soto. Yeah. Why po? Obviously, he's being a good example. He's being a good citizen. Kasi hindi siya corrupt, first of all. And obviously, napaka-transparent niya sa lahat ng ginagawa niya. Madam, sa 2028 po ba, mahalaga na ang susunod na Pangulong naninindigan? I think we need change na kailangan na natin magbago. Parang kailangan na nating tapusin yung dynasty. So, ayun, kailangan na natin maging na tayo, smart, vote wisely. Kasi hindi naman din to para sa kasi para sa atin din to kasi tayo din naman nahihirapan. So, ayun, kailangan yung yung hindi na tayo titingin lang basta sa salita ng mga tao. Yun lang. Okay, madam. Thank you po. Thank Galing you. niyo po sumagot ha. Ingat po kayo.